I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Tapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva. Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi. Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Kaya pala. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senator Fanpilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Hala. Sa programang Parikoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may ilang mga opisyal din, may mga ilang opisyal din. Sa buhatan kaya sa yan eh. Eh ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Eh kasi ako, hindi naman tayo santo, pero ano mo, simple lang ang gusto na. Pag motor kasi ako, nagbibisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senador Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Oh, shit. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Yun, mga kababayan, napanood nyo? Sinungaling din si Senator Joel Villanueva. Sabi niya wala daw siyang kakilalang kontraktor, si Raulo. Kaya yan, si Alcantara, sinibak mga kababayan. Oh, kayo na po ang balang humusga. Diba? Pag nasakuti, todo din na yan. Yan ang sinasabi natin eh. Samantalang religious yan, mga bes. Ang kanyang ama, pastor, ika nga, diba? Oh, ang sabi ni Lord sa kanyang mga salita, kasi ang ama nito pastor, 'di ba? Sabi ni Lord sa kanyang mga salita, paglubos magtiwala sa mga bulaang propeta, ginagamit lang ang pangalan ng Panginoon para sabihin sila ay makadiyos, yun pala ay hindi talaga. So, kayo mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo dito? Sinungaling talaga ito eh. Si Senator Joel Padilla. Karma is real. Kung sakasakali. Para kompleto detalyado, panoorin yung mga kababayan. Ito, sinibak si Alcantara ni Secretary Bunuan. At saka yung sinabi ni Senator Mig Subiri. Ito na. Para kompleto detalyado mga kababayan, siyempre before that, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Okay. So dahil dyan mga bes, basahin po natin ito sabi po ng News 5. He is now floating status po. Inanunsyo ni DPWH Secretary Manny Baduan na inalis na sa pwesto si Henry Alcantara bilang Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A. Si Alcantara rin ay dating District Engineer ng Bulacan First Engineering District. Yan.
Dapat iniisa-isa ng mga salot eh. Laki ng kickback niya na. Sinabi ni Bunuan sa panayam sa Storycon, ayan, sa One News, mahigit 2 to 3 weeks nang wala sa pwesto si Alcantara bago pa man pangalanan ni Lacson ang mga opisyal ng Bulacan First Engineering District. Kasi nabanggit ni Senator Lacson ito doon sa expose niya, si Alcantara, mga kababayan. Kaya ayan, inahahanda na rin ang pag-i-issue ng showcase order laban kay Alcantara kaugnay sa flood control project na mismong pinuntahan ni President Bongbong Marcos sa San Miguel, Bulacan. Patay ka ngayon. Ayan yung mayaman ito sa kickback, nakakainis. Kasarap, ito katusin no? Kawawa yung mga taga Bulacan. Sobrang binaha. Ayan Henry Alcantara inalis na sa DPWH Secretary Bunuan. Ayan, 22 ng August 2025. Dapat ito, usisain mabuti ni Secretary Bunuan yung mga tauhan niya. Talaga namang sa totoo lang, malaki din ang tiwala ni Secretary Bunuan. Ang akala niya, siguro mga kababayan, na okay naman ang ang pagtatrabaho nila. Ngayon at kumbaga nalaman niya, nakasabwat pala yung mga tauhan niya. Ayan, inalis. Pero sabi nga, 'di ba? Papalitan si Secretary Bunuan. Kaya sabi natin, depende na sa Pangulo 'yun. Talagang palitan niya, wala tayong magawa, 'di ba? Ganun talagang buhay. Sabi si Senator Siberi dito, mga kababayan. Sabi niya, I have seen the President frustration. When I was still the Senate President dahil na namamanggal yung NIP. Nawawala ang legacy project niya. Siguro dahil there was a free hands and we're all guilty. Both House and the Senate. Nako. So wag na tayong magsanto-santo dito. Hala. Ilabas na natin yung listahan kung sino ang nag-amend na niyan. Let's file a case once and for all. Agoy. Sino? Yan, mahilig mag-insertion. Oo nga naman, mga kababayan, sa totoo lang. Kumbaga, siyempre, kahit sino naman, asahan niya yung proyekto na pinagawa niya. Pinirmahan niya yung budget. Ang in-expect niya, yung mga proyekto na flood control, higit sa lahat, ay maayos, natapos. Pero wala din. Sa totoo lang, yung mga ibang flood control, panahon pa po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan, nakatingga. Grabe. So, ayan yung sinabi ni Senator Subiri. So, wag na tayong magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan kung sino ang nag-amen yan. Let's file a case once and for all. Ano ba talagang ibig sabihin yan? Sabi dito, yes, I agree with you, Senator Mig Siburi. Tama lang na ilabas kung sino talaga ang nagpasok ng mga questionable amendments sa NIP. Transparency and accountability are the only way to protect the President's legacy project and ensure the public funds are used properly. Parang ang dating sa akin, mga kababayan, is parang sinasabotahe ang Pangulo. Nakakainis. 'Di ba? Sa akin lang naman yun. Parang sinasabotahe siya Biro mo, yung ibang project niya, palpak. Pero yung the rest na mga ibang project, palpak talaga sa panahon ni Digong yun. Kaya nga, itong diskaya na yan, panahon pa ni Digong. Magaling sila talaga mahilig mag-kickback, naloka na. Kakawawa yung mga mamayang Pilipino, sa totoo lang. So, ngayon, at nalaman na ng Pangulo, kaya maingat na yan. Sabi ko sa inyo, siguradong imomonitor na niya yan. Dahil dyan, mga bes, ano po ang komento nyo? Abangan po natin ng mga matatanggal pa. So, depende na kay Pangulong Marcos Jr. kung tatanggalin yung Secretary Bunuan. So, yun mga bes, see you again on my next upload. Bye. And
Babus, God bless Philippines.